ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang ating mga pinsan ang nagsisilbing una nating mga kaibigan. Sila mga unang nakaalam ng ating mga sikreto at nagtanggol sa atin kapag inaaway tayo. Ikaw kabarangay, close ka ba sa mga pinsan mo? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Carlo, 35 years old at gusto ko lang i-share sa inyo ang kwento namin ng pinsan ko na si Noela. Ang unang best friend ko. Ang unang nakaunawa sa akin at nakakatanggap ng pagkatao ko. Matagal na rin noong huling beses kaming nagkita, Papa Dudut. 15 anyos pa lamang kami noon at ngayong parehas na kaming lagpas 30 na, magkikita na ulit kaming dalawa. Tanda ko pa nasa kwarto ako at bitbit ko ang kahon na naglalaman ng mga iniwan ni Noela. Bago siya mag-ibang bansa noon. Matagal ko yung tinago at ayokong silipin kahit minsan. May mga nangyari kasi noon na ibabahagi ko sa inyo ngayon. At magsisimula ang lahat ng buklating kong muli ang karton kung saan nandoon ang alaala ng kabataan namin noon. Carlo? Mahal? Labas ka na muna ng kwarto, kain na muna tayo. Teka lang, malapit na rin ako matapos dito. Ang konti ng kinain mo kaninang lunch, bumawi ka na ngayon dinner, nag-aalala ako sa'yo. Alam mo namang hindi ako makakakain ng maigi kapag may importante akong ginagawa, di ba? Tuloy mo na lang yan mamaya. Hindi pwede. Parating na si Insa Noela. Kailangang maipakita ko na sa kanya lahat ng memories naming dalawa. Ano na naman ba nahalungkat mo dyan, ha? Halika, maupo ka rito sa tabi ko. Nandito lahat sa karton na to yung alaala ko kay Noela. Mukhang marami kang ibibida kay Noela kapag nakita mo na siya. Sobra. Baka kulangin ng 5 days na magkasama kami. Tagal na natin magka-live-in, bakit ngayon ko lang nakita tong karton mo ng alaala? Ngayon ko lang din talaga to naalala. Kung hindi pa uuwi rito sa Pinas si Noela, hindi ko na maiisip na nakatambak pa to sa garahe natin. Halata namang matagal mo na tong hindi nakita. Puro alikabok na sa loob, oh. Binoon ko na kasi yan sa limot noon eh. Nung nagkasamaan kami ng loob. Ano nangyari? Kasi nung mga bata pa lang kami, bago siya kunin ng nanay niya sa ibang bansa, nangako siya sa akin na walang magbabago. Tatawag siya o kaya susulat man lang. Hindi na ba niya nagawa yun? Nung simula, tuloy-tuloy naman. Pero lumipas lang ang ilang taon, di na siya nagre-reply sa mga sulat ko. Ang masakit pa, kahit tawag ko, di na niya sinasagot. Hanggang sa namatay na yung lola namin, hindi ko pa rin siya nakita. Di siya umuwi. Hindi kasi ganun kadali umuwi ng Pinas. Mahal din ang pamasahe. Lalo na kung may work na rin siya doon. Ganyan nga rin ang sinabi niya sa akin sa huling beses na nakausap ko siya. Pero rason lang niya yun. Ganun na lang yung iniisip ko nun para matanggap ko na lang na nagbago na ang lahat sa amin. Nakinalimutan na niya talaga ako. Hindi naman siguro nakalimutan. Hindi ka naman niya pwedeng kalimutan basta. Pinsan ka niya eh. Saka hello, ako kaya ang unang best friend niya. Bata pa lang, kami na lagi yung magkakampi laban sa lola namin. Ang mga pinsan talaga natin ang unang mga kaibigan natin. At minsan sila rin ang dahilan ng una nating heartbreak. Mukhang malalim talaga ang bubog mo kay Noela, ah.
Dami ko lang kasi talagang tanong noon. Alam kong di na yun masasagot pa, pero... Ano to? Ang alin? Kay Noela ba tong lipstick at saka bestida? Regalo niya sa akin yan bago siya umalis ng Pinas. Bakit ka niregaluhan ni Noela ng bestida at saka ng lipstick? Halika, tara na muna sa kusina. Kumain muna tayo dun. Doon ko na lang ikikwento. Ikikwento ang tungkol sa bestida at lipstick? Kwento tungkol sa amin ni Noela. Papadudo teenagers pa lamang kami ni Noela ay lagi na kaming magkasangga laban sa lola ko. Istrikta kasi si lola at naiintindihan naman namin kasi gusto lamang niya kaming protektahan. Siya lang ang nag-aalaga sa amin. Ang mga nanay namin ni Noela ay nasa ibang bansa pareho. Wala na kaming mga tatay at iniwan kami sa mga lola namin para mabigyan kami ng magandang buhay ng mga nanay namin. At dahil kaming dalawa palagi ang magkasama ni Noela sa bahay, kaya hindi maiwasan na maging super close kami, Papa Dudut. Kapag napapagalitan ang isa sa amin, takbuhan namin ang isa't isa. Lalo na si Noela. Alam niyo bang lagi siyang napapagalitan ng lola namin? Paano ba naman kasi? Ang agang nagkaroon ng boyfriend. Palagi tuloy siyang hinahabol ni lola pauwi ng bahay kapag nadadatnan siyang kasama ang boyfriend niyang si Bon. Noela! Diyos ko, ang bata ka! Lumapit ka nga rito kung ayaw mo matamaan sa akin! Ayoko nga, Lola! Kapag lumapit ako, mas lalo akong tatamaan! Naku, mahuli lang talaga kitang bata ka! Makikita mo! Carlo, itago mo ko dali! Ano na naman bang ginawa mo, Noela? Basta itago mo muna ako, nandyan na si Lola! Oh, sige. Pumasok ka sa ilalim ng kama, dali. Thank you, Insan, ha? Asan na yung magaling mong pinsan, ha? Asan si Noela? Si Noela, di po ba lumabas para bumili ng patis? Oo, inutusan kong bumili ng patis pero kaninang tanghali pa yon. Ay, pabagsak na nga yung araw, wala pa ring bitbit na patis. Eh, saan po kaya siya nagpunta? Ayun, nahuli ko siya kasama si Bon. Yung patpating apo ni Mising, andun sa plaza. Nako, siguradong kinaladkad nyo na naman siya pauwi niyan. Ay nako, hindi ko nga nakaladkad at napakaliksing tumakbo. Ayun, natakasan ako. Naku, magpatibay na kayo ng tuhod, Lola. Hayaan nyo, mamaya, bibilan ko kayo ng balot. Ay nako, ikaw Carlo ha, hindi ako nakikipagbiroan sa iyo. Alam ko na tinatago mo na naman yung magaling mong pinsan. Ay nako, diyan kayo magaling eh. Kinukonsinti niyo ang isa't isa. Ay, ang sakit ng ulo ko sa inyo. Kung bakit naman kasi iniwan pa kayo ng mga magagaling yung nanay sa akin, imbis na nagpapahinga na lang ako dito at walang sakit ng ulo. Oh, Lola naman, damay na naman ako. Si Noela lang naman ang sakit ng ulo niyo eh. Ay, anong siya lang? Eh ikaw, ilang beses mo na ring muntikang paputokin ang ugat ko sa batok, ha? Di bale, ang importante, Lola, buhay pa rin kayo, di ba? Naku, ikaw, nagawa mo pang Aray, Lola! tumaba. Ay, Di naman kayo mabiro eh. Kay Noela ka galit, di ba? oo, kaya ilabas mo na siya. Ah, asan na yung magaling mong pinsan? Lola, huwag niyong sasabihin na ako nagsabi ha. Nakita ko siya kanina. Pumasok siya dun sa bahay ng kalaro niya, si Jasmine. Doon na naman siguro nagtago. Ay, sigurado ka ba dyan? Opo. Kaya pala todo takbo kanina kasi may kasalanan pala sa inyo. Puntahan niyo na po bago makatakas ulit. Sige kayo, baka mamaya magkita na naman sila ni Bon sa plaza. Ay, naku, pinapainit talaga ng batang yan yung ulo ko. Ay! Psst! Umalis na si Lola. Oo, lumabas ka na dyan. Naku, thank you, Carlo, ha? O
sige, aalis na muna ako. Uy, teka, saan ka na naman pupunta? Babalikan ko lang si Bon sa plaza. Di pa namin ubos yung isaw at Betamax na binili namin eh. Mas matanda sa amin ng 2 taon si Bon, Papa Dudut. Mabait naman ang first boyfriend ni Noela na yon at palagi nga akong nililibre noon basta wag lamang ako magsusumbong kay Lola. Sabi ko naman sa kanya kahit na hindi na niya ako ilibre, wala naman akong balak na magsumbong. Kasi sanggang dikit ko si Noela. Kahit magkatampuhan kami ay walang laglagan. Siguro kasi si Noela at Lola na lamang ang meron ako mula noong iniwan ako ng nanay ko para makipagsapalaran siya sa ibang bansa. Tanda ko noong unang linggo na panay ang iyak ko dahil sa pag-alis ni Nanay, Papa Dudut. Andun lagi si Noela para abutan ako ng candy, mapatahan lamang ako. Pinapatawan niya ako, Papa Dudut, hanggang sa makalimutan ko ang lahat ng pagkalungkot sa pag-alis ng nanay ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Laging sinasabi ng lola ko na black sheep daw si Noela, Papa Dudut. Matigas ang ulo. Laging ginagamit na bad example ni lola sa akin at deadma lang naman niya ang si Noela. Parang minsan mas lalo pa siyang nagpapasaway. Para lang inisin si lola. Doon ako nabibilib sa kanya. Kasi ako ay hindi ko kayang gawin yon. Ang laki kasi ng takot ko kay Lola na mga panahong yon. Kaya nga minsan ay naiisip ko na baka si Bon sinagot lang niya para inisin si Lola. Kasi hindi naman siya ganon kainteresado kay Bon noong nanliligaw sa kanya. Noong nabalitaan lang ni Lola na nanliligaw si Bon saka lang nito agad sinagot. At tuwing mag-aaway sila ni Lola, kay Bon siya dumediretso. Kasama pa ako na chaperone. Noela! Bon! Di pa ba kayo tapos dyan? Gusto ko nang umuwi. Hindi pa. Magka-holding hands pa kami oh. Panira ka naman eh. Kanina pa kayong mag-holding hands dyan eh. Kala nyo naman kung di pasmado yung mga kamay ninyo. Uy, hindi ako pasmado Si Noela lang. Oo naman, Bon. Ikaw tong nag-aaya na mag-holding hands sa dilim, tapos lalaitin mo lang tong kamay ko. Sige na. Ituloy nyo na lang yung away nyo para makauwi na kami. Galitin mo pa lalo si Noela, Bon. Dali. Hindi ko gagalitin tong Reyna ko. Yak, may parehina-rehina pang nalalaman. Kadiri kayo. Alam mo, Carlo, kapag ikaw ang na-in love, baka mamaya mas malala ka pa sa amin ng pinsan mo Palibhasa ang puso mo gawa sa delata. Hoy, anong delata? Anong akala mo sa puso ko, sardinas? Tara na kasi, Noela. Kunti na lang isusumbong na kita kay Lola. Sige, magsumbungan tayo. Baka nakakalimutan mo. Nahuli kitang kumukupit ng barya sa altar. Alam mo, Noela, sige na, umuwi na kayo. Nakakaawa rin tong si Carlo Mukhang kanina pa pinapapak ng lamok. Bukas na lang tayo ulit mag-holding hands Paano ka? Baka mamaya. Anong baka mamaya? Baka mamaya kitain mo si Tonet kapag nakauwi na kami ni Carlo. Panay pa naman ang pakyut nun sa'yo. Uy, nagsiselos ka ba kay Tonet? Kaklase ko lang yun. Di ko nga type yung ulo nun Parang square. Kaysa naman tong ulo ni Noela. Triangle. Hoy! Nahiya naman ako sa ulo mo na walang shape. Dapat sa Egypt ka nakatira Pwedeng maging pyramid yung ulo mo nun Talagang loko ka Nakakatuwa talaga kayo magpinsan, no? Nakakaingit yung pagiging close nyo sa isa't isa. Ako kasi, yung mga pinsan ko, palagi ko nakakaaway Di ko man lang makalaro. Pero kayo, kahit nag-aasaran na, alam ko di nyo pababayaan ng isa't isa. Hindi, depende pa rin. Kapag may lumundag na kapre dyan sa balete, iiwan ko talaga yan si Noela. Bahala siyang asawahin ng kapre. Kunwari ka pa. Kala mo naman matitiis mo ako kapag hinahabol nga tayo ng gansa sa bukid. Di mo ako maiwan kasi ayaw mo akong matuka. Oh? Uy, love mo ako, Carlo, no? Kadiri, feeling mo, ulo mo, pyramid. Tara na nga. Umuwi na lang tayo bago pa magkalaglagan ng sikreto rito.
Uy, Bon ha? Huwag kang magkakamaling lumapit kay Tonet. Malalaman ko yan. May mata ang tubig, may pakpak ang tenga. May mata ang tubig, may pakpak ang tenga. Ano yan? Ba't ganyan yung mga kasabihan mo? Eh ano ba dapat? May tenga ang lupa, may pakpak ang balita. Di ba tinuro sa atin yun ni Mrs. Santos sa Filipino nung grade 4 tayo? Walang matatandaan yan si Noela. May pakpak kasi yung utak niyan. Mabilis lumipad kapag nasa eskwela. Ikaw talaga! Oh. Durog ka talaga sa akin Uy, aray! Uy, teka lang! Yan. Grabe ka! Sobrang mapasmano dyan kamay mo, Kadiri. Talaga ha? Heto, pag hilamos ka gamit ang pasma ng kamay ko. Kadiri! Asim! Magkakapikunan pero hindi rin matitinag ang samahan namin ni Noela. Kahit below the belt na ang asaran, tuloy pa rin ang pakikisama namin sa isa't isa. Hindi naman perfect ang relasyon naming magpinsan, syempre nag-aaway din kami. Pero hindi nga ata tumatagal ang 2 araw. Hindi ako matitiis ni Noela. Siya rin ang lalapit sa akin kahit ako pa ang may pagkakamali. Hindi niya raw matitiis na hindi kami okay, Papa Dudut. Hanggang isang araw ay na-testing talaga ang pagmamahal sa akin ni Noela. Doon ko napatunayan kung gaano ka-loyal sa akin ang pinsan ko, Papa Dudut. Lalo na noong lumabas na ang totoong pagkatao ko. Ang pagkatao ko na nililihim ko sa lola ko at sa ibang taong huhusga sa akin oras na yakapin ko ang totoong ako. Ay, bongga! Ganda ng labi mo dyan, Carlo. I mean, Carla. Bagay pala sa akin tong red lipstick ni Lola. Saan kaya niya ito binili? Meron kaya ito sa bayan? Nakakaputi rin pala ng balatong duster niyo. Oh. Sana meron siyang pink para favorite color ko. Carlo! Uy! Anong ginagawa mo? Lola! Bakit mo suot yung duster ko, ha? At saka, ano yan? Huh? Bakit naka-lipstick ka? Teka, lipstick ko yan ah! Oh, bakit hindi ka makasagot, ha? Ay naku, ikaw Carlo, wag mo akong dadaanin sa pag-iyak-iyak mo dyan, ha? Hindi yan na-epekto sa akin. Ay, sinabi nang wag kang umiyak eh. Sumagot ka. Bakit ka nag-lipstick, ha? Bakit ka nag-duster? Sorry po, Lola. Sinubukan ko lang naman po. Ay, bakit mo kailangang subukan? Ano, Carlo? Bakla ka ba? Hindi ka pwede maging bakla, ha? Eh, naku, walang bakla sa lahi natin. Kasalanan yan. Eh, naku, ubarin mo nga yan, ha? Ubarin mo yan. Aray, Lola! Lola, nasasaktan po ako! Ay, naku, wala akong pakialam. Akin na yan, Carlo. Hubarin mo yan. Ayoko, Lola! Bukas din, dadalhin kita sa kapilya. Kailangan mong magpa-bless kay Father para matulaw yung kabaklaan mo bago lumala. Wag, Lola! Ayoko! Ay, abot talaga. Lola, bakit mo po sinasaktan si Carlo? At bakit hindi, ha? Nakikita mo ba yung itsura ng pinsan mo ngayon? O, ayan o, suot ang duster ko. O, ginamit ng lipstick mo. Noela, tulong! Lola, bali ano po, ako po yung nagpumilit na ipagamit yung duster nyo kay Carlo. O, at ang lipstick ko? Ako rin po ang nagpahid niyan sa kanya. Pangasar ko lang. Natalo kasi siya kanina sa tong its eh. Yun po yung parusa. O, totoo ba yung sinasabi niya, Carlo? Di ba totoo naman, Carlo? Lumabas nga lang ako saglit para kumuha ng ribbon para itali sa buhok niya eh. Kaso naunahan niyo akong bumalik ng bahay, Lola. At bakit naman kailangan mong gawin to sa pinsan mo, ha? Wala ka ba maisip na parusa kaysa pagmukain mong bakla itong si Carlo? Yun lang po kasi ang naisip ko eh. Tsaka Lola, wala naman pong masama sa pagiging bakla. Hindi naman po masama yun. Ay, anong sabi mo? Tumigil ka na, Noela. Please. Totoo naman kasi. Kung walang mga bakla, walang magkukulot sa'yo, Lola. Tsaka sila nga ang takbuhan mo kapag may biglaang ganap kayo ng mga kumare mo, di ba?
Ay naku, ikaw naiintindihan mo ba yung sinasabi mo? Alam mong kasalanan na maging bakla. Babae at lalaki lang ang ginawa ng Diyos. Walang bakla, walang tomboy. Lola, ang sabi po sa simbahan, lahat tayo ginawa ng Diyos. Mahal niya at pantay-pantay sa paningin niya. Kayo naman gumagawa kayo ng sarili niyong batas. Magagalit sa inyo si Lord niyan. Ay naku, ikaw ha? Ay naku, wag mong ginagawang biro ang aral ng Diyos. Ikaw, halika nga rito. Noela! Sumama ka rin sa akin sa kapilya bukas para mabawasan yung sungay mong bata ka. Naku, pero gisyo ka talaga kahit kailan. Puro hangin ang laman ng utak mo. Nagagawa mo pang maner mo ng mali. Totoo naman kasi, hindi naman po kasalanan ng pagiging bakla. Ay naku, ikaw ha? Talagang sasagot ka pa, ha? Noela! Tama na po, Lola! Tama na! Wag! Lola! Ano gumilid ka kung ayaw mo tumaan sa akin? Hindi po, ayoko po! Tumigil na kayo, Lola! Huwag niyo na po masaktan si Noela! Kumilit ka na rin, Carlo. Madadamay ka pa eh. Kaya ko naman. Ayoko! Ikaw Hindi! matigas ang ulo mo, ha? Naku, dalawa kayo makakatikim ng galit ko, eh, ha? Hindi ko pwedeng makalimutan ang araw na yon, Papa Dudut. Hindi dahil sa bigat ng kamay ni Lola sa pananakit sa amin, kundi sa kung paanong saluhin ni Noela ang sakit na dapat ay solo ko lang naman na tinatanggap. Hindi niya ako iniwan. Kung hindi yon ang definisyon ng loyalty ay hindi ko na alam kung ano pa. Hindi natanggap ng lola ko ang pagiging bakla ko, pero si Noela, kahit na hindi ko ipilit sa kanya kung sino ako, ay tumango lamang siya at sinabing tanggap na tanggap niya ako. Napakaswerte ko sa pinsan kong ito, kaya utang na loob ko sa kanya ang malayang paglaladlad ko ngayon. Kung hindi dahil sa kanya, siguro ay matagal ko nang itinago kung sino talaga ako, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa pagdaan ng panahon ay mas lalong tumibay ang samahan naming dalawa ni Noela. Hanggang ngayon ay naaalala ko lahat ng memories namin na magkasama. Mula sa pag-akyat sa puno ng kapitbahay, sa paghabol ng mga aso sa amin tuwing mauutusang bumili ng toyo at bawang sa tindahan, ang pagsusumbong ni Noela tuwing nag-aaway sila ni Bon, mga paghabol ni Lola sa amin kapag may nagagawa kaming pagkakamali. Hindi na namin naiisip ang buhay ng magkalayo. Para kaming mga kambal na kailangang laging magkasama. Pero hindi pala pwedeng ganun palagi, Papa Dudut. Isang araw ay kailangan na naming magkahiwalay ni Noela. Kailangan nang pumunta sa Canada ni Noela para makasama ang kanyang nanay. Noong una akala ko ay magbabakasyon lamang. Yun pala doon na siya titira, Papa Dudut. Hinanap ko pa po yung sako bag eh. Wala po talaga dun sa kusina. Pati dun sa kulungan ng manok, tiningnan ko na, wala rin po. Ay naku, may hangin ba talaga yung utak mo? Bakit ka maghahanap ng sako bag sa kulungan ng manok? Eh, malay nyo naman, baka dun sila nangingitlog. Ay, tumabig ka nga riyan. Baka isama na kita sa kulungan ng manok. Ay, Tulungan mo na lang si Noela na magtiklop ng mga damit niya. Ako nang maghahanap ng sako bag. Lola, wag niyo na pong hanapin yung sako bag. Hayaan niyo na. Di talaga ako makakapagbaon ng saging. Eh sino ba nagsabi sa'yo na paglalagyan ko ng saging yung sako bag, ha? Eh bakit niyo pa hahanapin? Para isako ko yung si Carlo at iwan ko na lang sa tulay. Ay naka. Ingat ka kay Lola. Kapag naunahan mo siyang mahanap yung sako bag, sunugin mo na agad. Baka bukas makalawa, mabalitaan ko na lang. Sa tulay ka na pala nakatira. Noela, Ano yun? mamimiss mo ba ako pag umalis ka na? Ano ba namang tanong yan? Siyempre oo. Alam mo namang ikaw ang best friend ko eh.
Basta kapag nasa Canada ka na, tatawag ka ba? At susulat. Promise, hindi ako makakalimot. Babalik ako rito tuwing bakasyon. Promise mo yun ha? Saka may pabor lang ako. Ano yun? Huwag mo masyadong galingan mag-English ha, para makahabol ako. Para sa'yo, wrong grammar ako palagi. Mamimiss kita, Noela. Sobra. Ako rin naman eh. Pero magkikita pa rin naman tayo, Carlo. Siguraduhin mong babalik ka rito ha. Oo naman. Basta pagbalik ko, dapat ikaw ang unang susundo sa akin ha. Oo, syempre. Ako nang una sa airport. Teka pala, may ibibigay ako sa'yo bago makabalik si Lola. Ano yun? Eto. Bestida tsaka lipstick? Parehong pink? Ay, para sa akin ba to, Noela? Huwag ka nang maingay. Itago mo na agad yan bago makita ni Lola. At gagamitin mo lang yan kapag wala siya, ha? Isara mo lagi ang pintuan mo para hindi ka niya mahuling kumikirengking na naman. Ikaw na bakla ka, ha? Thank you, Noela. Aalagaan ko to. Hindi ako magsusuot ng ibang bestida. Ito lang. Gusto ko nang isuot to, sis. Isuot mo na lang pagtulog na si Lola. Di ka naman mapakalin yan. Napakaharap mo talaga. Saan pa ba nagmana? Di sa akin. Ang bestida at lipstick na yon ang siyang pinaka-importanteng bagay na meron ako. Hindi halos ayokong gamitin yon sa takot na baka kumupas ang bestida at mapudpod ang lipstick. Nangako naman si Noela na magpapadala siya ng mas magandang bestida at mas matingkad na lipstick kapag nasa Canada na siya. Pero para sa akin, Papa Dudut, wala nang mas gaganda pa sa unang bestida at lipstick na bigay niya. Imbes nga na gamitin ang niregalo niyang yon sa akin ay mas pinili kong i-plastic ang mga yon. Itinatabi ko sa gabi kapag matutulog na ako. Sa ganung paraan ay parang katabi ko na rin si Noela. Sa ganung paraan ay medyo napapawi ang pangungulila ko sa aking pinsan. Sa ganung paraan, pakiramdam ko ay malapit lang siya sa akin. Hello, Carlo. Napatawag ka. Kumusta ang burol ni Lola? Ayun. Nakahiga pa rin siya sa kabaong. Tuloy pa rin yung libeng sa makalawa. Galit ka ba sa akin dahil hindi ako makauwi? Galit ako sa'yo kasi paulit-ulit kang nangangako na uuwi ka pero di mo ginagawa. Ngayon wala na si Lola. Pero di ko pa rin nakikita yung anino mo rito sa Pinas. Sabi ko naman sa'yo, busy ako sa mga sideline ko rito sa Canada eh. Kung gusto may paraan, kung ayaw maraming dahilan. Di ba paborito mo yung kasabihan na yon? Hindi naman kasi agad-agad eh, makakauwi ako dyan. Biglaan ang pagkamatay ni Lola. Saan ako kukuha ng pamasahe ko pa uwi dyan? Bakit? Di ka pa ba makapag-ipon? 5 taon ka na dyan ah. Kararating mo pa nga lang dyan, ginawa ka na agad babysitter ng mga kapitbahay ninyo. Paano walang ipon? Ay, wait, alam ko na. Kasi panay ang party mo gabi-gabi, di ba? Sobrang nag-e-enjoy ka dyan. Samantalang kami ni Lola dito, umaasa na tatawag ka man lang kahit isang beses. Kasalanan ko ba kung may iba na akong buhay dito? Bakit parang kasalanan ko yun? Di ko naman sana mamasamain kung meron ka ng ibang buhay dyan eh. Pero nangako ka kasi. Sabi mo hindi ka magbabago. Sabi mo mag-uusap pa rin tayo lagi. Sabi mo akong best friend mo. Alam mo ang immature mo. Palibhasa walang nangyayari sa buhay mo ngayon kaya galit ka sa akin. Kasi nakikita mong umaabante na ako. Ang kapal din pala ng mukha mo. Para sabihin ko sa'yo, hindi porket ikaw tong nasa ibang bansa, mas asensado ka na at mas masaya ka na kaysa sa akin. Marami kang hindi alam sa nangyayari sa buhay ko, no? Marami ka ring hindi alam sa buhay ko. Pues wag na tayo mag-usap. Kahit wag ka na umuwi dito. Wala na akong pakialam sa'yo, magkalimutan na tayo. Magkalimutan na talaga tayo. Kalimutan mo nang may pinsan kang tumulong sa'yo noon. At tinanggap ang pagiging bakla mo. Bakla! Go lang sis! Ayaw na kitang patulan. Sana pag uwi mo rito, bangkay ka na lang.
Papadudot yun ang unang beses na nag-away kami ng matindi ni Noela. Tumagal ang tampuhan namin yon, pero hindi ko inakala na magdidilang anghel pala ko sa mga masasamang sinabi ko. Dahil makalipas ang ilang taon ay nakatanggap kami ng balita na pumanaw na nga ang pinakamamahal kong pinsan. Nagkaroon siya ng malubhang karamdaman at mag-isa niya itong hinarap dahil iniwan siya ng kanyang asawang banyaga. Pumanaw siya nang hindi man lang namin naayos ang gusot sa pagitan namin. Pumanaw siya nang hindi man lang nasisilayang muli sa personal ang kanyang pamilya. Mahaba-habang proseso bago ko muling nakita si Noela Papadudut. Bago siya nailabas sa eroplano para sa inaabangang reunion namin. Ang reunion na ang hirap maging masaya. Dahil ang muli naming pagsasama ay ang pamamaalam ko na rin sa kanya. Dapit hapon nang makita ko na sa wakas si Noela. After more than a decade ay nakaharap ko na rin siya. Pero ang masakit ay wala na siya sa aming piling. Papadudot, hindi ko ugali ang magsisi sa mga desisyon ko sa buhay. Pero pinagsisisihan ko ang nagawa ko sa aking pinsan. Nalimutan kong maikli lang pala ang buhay ng tao. Hindi dapat ako naging mapagmataas, dapat sana ay nakipagbati na ako sa taong pinagkakautangan ko ng maraming bagay. Hanggang dito na lamang po at sana po ay huwag niyo akong tularan. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking kwento. Ang kwento namin ng pinsan kong si Noela. Ako ang inyong kapuso at ka-barangay forever, Carlo. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan.